So, baliktad po, mga kababayan. Kung yung sabi ni Inday na yung kontra niya sa confidential funds ay kontra sa kapayapaan at ang kontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan, baliktad po yung naging response ng mga mamamayang Filipino. Nagustuhan nila, mga kababayan, yung naging aksyon ng Congress. Confirm, mga kababayan, yung sobrang pagmamahal nga, mga kababayan, ni Inday sa confidential funds ang naglubog sa kumunoy sa kanya. Tama yung mga analysis natin po. Yan pa, sabi dyan, Okta, confidential funds, a likely factor in Sara's third quarter ratings dip. Dahil talaga po sa paglunok. Nabulunan po si Inday ng confidential funds. Yun na nagpalubog sa kanya. You see? Ay, hindi na po ako nagsabi dyan, ha? Gas kamay uli ako. Poncio Pilato. Sigurado kasi, mga kababayan, magwawala na naman yung mga minions ni Inday. Yung mga DDS vloggers lalo na. But before kong ibigay sa inyo yung istorya, yung full story, mga kababayan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na po ninyo na i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng confidential funds ng bagong Pilipinas. Ang nagsabi, mga kababayan, si Guido David, Okta Research Fellow Guido David. Yan po, So sabi niya, the discussions on confidential funds allocated for Vice President Sara Duterte were at their peak during the survey period, thus affecting her performance and trust ratings. Because sa inyo, mga analysis natin po, yun ang tama. Nauna tayo na nagpayag ng ating mga kuro-kuro, ng ating mga pananaw, ng ating mga analysis sa mga pangyayari po. O ngayon, kinonfirm lang ng mismong Okta Research Fellow. Sobra pong na-turn off yung mga mamamayang Filipino, lalo na nang sabihin ni Inday kung sino man niya yung kontra sa confidential funds ay kontra sa kapayapaan. At ang kontra niya sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Ayun, yung mismong statement na yon, yung nag-backfire sa kanya, bumuelta. Parang shotgun, mga kababayan, na nag-backfire sa kanya. Yan pa, sabi rito, ito yung panahon na nagkaroon ng deliberasyon about the confidential funds. Okta Research Fellow Dr. David Guido says Vice President Sara Duterte's ratings dropped in the third quarter tugon ng masa national survey may be linked to the deliberation on confidential funds at the time. Duterte saw the biggest drop in the satisfaction ratings compared to other top government officials in all major areas in socio-economic groups in the survey conducted from September 30 to October 4. Her biggest drop, 16%, was in the Visayas and among adult Filipinos in Class E. Yung kanyang satisfaction rating fell by 22%. Sumakit yung ulo ni Inday. Tigas kasi po ng ulo, mga kababayan. At lalong na-turn off yung mga mamamayang Filipino nang umuwi siya sa Davao at nagpa-picture, kausap yung kanyang tatay na dati hindi sila magkasundo.
Dahil sa confidential funds, mga kababayan, na parang binawian si Inday ng lollipop. Nagtantrum. Ayon, nagsumbong yata sa kanyang tatay. Biglang rumisbak yung tatay. Umatake sa kongreso po. Binagbakan yung kongreso. Pinaliguan po si Martin Romualdez ng paninira. Nilabel po yung kongres na most corrupt. Ayun, hindi maniwala yung mga mamamayang Pilipino. Yung epekto, mga kababayan, kay Martin, napabuti po. Yung ratings po ni Martin Romualdez, tumaas ng 6%. Nagustuhan yung desisyon ng Congress. Happy yung mga congressmen po sa ginawa ni Maudigs. Sumikat lalo yung mga congressmen, oh. O, tingnan ninyo. Ang ganda ng smile ni Martin Romualdez, oh. Sabi diyan, speakers surge in ratings means public supports realignment of confidential funds. So, baliktad po, mga kababayan. Kung yung sabi ni Inday na yung kontra niya sa confidential funds ay kontra sa kapayapaan at ang kontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan, baliktad po yung naging response ng mga mamamayang Filipino. Nagustuhan nila, mga kababayan, yung naging aksyon ng Congress. Ayan mismo ang ebidensya po. So, sabi ni House Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr., the surge niya in the House Speaker Martin Romualdez trust and performance ratings means that the public supports realigning confidential and intelligence funds to security agencies. Suportadoan niya ng publiko. Yan na niya yung malinaw. House Appropriations Committee Chairperson Saldico said that Romualdez trust ratings are climbing because of his unrelenting attitude towards legislative work. Sige lang niya yung trabaho ni Speaker Martin Romualdez. Undeterred po siya. Hindi siya apektado ng kung ano-ano mga atake sa kanya na pinakawalan, mga kababayan, ni Maudigs. Di lang niya pinapansin. Ganon. Yung ganong pag-uugali ni Martin Romualdez na kahalintulad ng ating Pangulong Bongbong, palibasa Ferdinand din po siya. Ferdinand Martin Romualdez. Yung dating Pangulong Apo Lakay, Ferdinand Idralin Marcos. Yung ating Pangulo ngayon, Ferdinand Bongbong Marcos. Yung susunod na malamang susunod na Pangulo, mga kababayan ng ating bansa, Ferdinand pa rin. So magiging tatlong Ferdinand po. Ferdinand Martin Romualdez. Kaya galit na galit po si Maudigs kasi nakikita niya na walang tsansa, mga kababayan, yung kanyang anak. Di ba? Paano ba naman napakalayo pa yung 2028 elections? Politika na agad. Imbes yung trabaho muna bilang DepEd Secretary. Hindi pa nga naayos yung trabaho sa DepEd. Ang achievement din po sa DepEd, yung pagtanggal ng dikit. Yung mga nakadikit na, mga posters, visual aids, kung alin pa yung importante na kailangan ng mga mag-aaral at kailangan ng mga teachers para matuto yung mga bata at madaling maalala nila yung kanilang mga lessons, yun pa yung pinatanggal ni Inday. Sablay, mga kababayan. So malinaw yung public support. He pointed to the recently passed 5.7 trillion pesos national budget for 2024 in the ongoing work on the Marcos administration's priority bills.
as examples of the speaker's commitment to getting things done. Yan po si Martin. Sige lang ang trabaho. Hindi niya pinapatulan yung mga parinig, yung mga attacks, mga kababayan ni Inday. At saka ng kanyang tatay. Kasi bakit mo naman papatulan yung mga ganong bagay? Di ba? Childish. Tantrums nga eh. Nagtantrums yung yung mag-ama. Ngayon, sabi naman po ni House Agriculture Committee Chairperson Mark Enverga, he was buoyed by the latest survey results, reiterated the House Representatives' commitment to improving Filipinos' lives by ensuring the stability of prices for crucial commodities, lalo na yung bigas at saka iba pang mga essential agricultural products. Yun mismo kasi yung tinututukan mga kababayan ni Martin Romualdez. Yung paghabol sa mga smugglers, pati yung raids po sa mga itinatagong bigas. Sumasama po si Martin. Yan ang leader na talagang desidido na tulungan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Palibasa, pinsan po, siyempre. Gusto niya na magtagumpay yung ating Pangulo. Kaya sabi dito sa balita ng Manila Times, drive versus hoarder seen behind rise in speakers rating. Kita ninyo, nagustuhan ng mga mamamayang Filipino ang pagiging action man ni Martin Romualdez. Sinisiguro niya yung mga batas na pinasa ng Kongreso ay naipapatupad ng maayos. Kaya sinosupervise niya pati yung implementation, lalo na dito po sa anti-smuggling laws. Kaya bumango si Martin Romualdez sa mga mamamayang Filipino. This is the first time na ang isang speaker, mga kababayan, is really a working speaker. Laging kasama ng ating Pangulong Bongbong. Ayan po. Di ba niya yan si Tambalos-Los, Mr. Maravillas? Sabi ni Inday. Ito yung pogi na Tambalos-Los. O di ba? At maganda yung gawain. O, sabi dyan, his stance against hoarders of basic goods and his decision on the controversial confidential and intelligence fund could be behind the increase in the satisfaction rating of House Speaker Martin Romualdez. Sabi ng isang eksperto, the survey conducted from September 30 to October 4 showed Romualdez satisfaction rating increased by 6 points from 55% in July to 61%. Si Inday po, from 82% ng July, naging 70% na lang po. 12% yung inilubog mga kababayan ni Inday. So makikita ninyo, palapit ng palapit. 65% si 65, 61% si Martin, 70% si Inday. Pabagsak si Inday, pataas si Martin. That is 5 years before the presidential elections. 5 years pa po. So kung ganun ang momentum, mga kababayan, ganun ang direksyon na tinatahak, malamang sa mga susunod na taon or buwan, mapantayan na ni Martin Romualdez yung ratings ni Inday. And baka before the o just after the midterm election, baka malampasan na ni Martin si Inday. Di ba? Slowly but surely, pag ganyan ni Mr. Maravillas, pwedeng yung mga supporters ni Inday at pati si Inday ay mag-run amok na. Oramintado na po. Si Martin po, relax na relax. Oh. Kaya hindi na po kinikibo ni Inday. Dahil sa pagbawi ng confidential funds. Pero si Martin, remember po, siya yung nangampanya. Isa sa mga campaign managers po ni Inday, si Martin. Lumalabasan niya, Mr. Maravillas, walang utang na loob si Inday. Ganon na nga po. Pinasalamatan pa nga niya, mga kababayan, si Martin. Kasi daw, sumasalang na lang siya sa pag-speech. Yung pagkain niya, transportation, security.
Lahat si Martin po. Pagkatapos biglang inaway. You see? So sabi dyan, Okta Research Scientist said, so sabi dyan mga kababayan, Okta Research Scientist said, the 12-point drop in the Vice President's rating may be related to CIF ng Vice Presidente na Secretary din ng DepEd. According to Professor Ranjit Rai of the Okta Research Group, the CIF was among the top issues when the survey was conducted. Confirm po, mga kababayan, na ang nagpalubog kay Inday yung sarili niya. Yung sarili niyang gawa. Siya man lang po. Kaya yung sinasabi niya na may threat sa unity, yun ang minsay niya. Ngayong undas, may threat niya, may banta sa unity sa ating bansa. Ang salarin po, silang mag-ama man lang. Kasi sila po ang malinaw na banat ng banat. And pinapatamaan po ni Inday yung mga makabayan pagkatapos yung buong kongreso. Kasi yung makabayan, umayon yung majority ng ating mga congressmen sa issue ng confidential funds. Yun ang pinapatamaan ni Inday na threat sa unity. Lalo't si Martin Romualdez, mga kababayan, siyempre siya yung may kontrol ng kongreso. Pumabor, mga kababayan, na tanggalan ng confidential funds si Inday. Kaya yun ang sinasabi niya. Sabi dito sa balita, the decision of the party leaders of Congress to remove the confidential funds of civilian agencies was a plus factor for the Speaker. Rai also thinks that the Speaker's pursuit of onion hoarders and the series of inspections of rice warehouses in Bulacan could also be the reason why Romualdez performance rating significantly increased. Nagustuhan nila yung mga ginagawa ng speaker na talagang tumutulong po sa ating Pangulong BBM. BBM. Romualdez meanwhile credited his increased ratings in Okta's latest tugon ng masa survey to the dedication and teamwork of the members of the House of Representatives. So hindi lang siya, kundi ina-attribute, mga kababayan, sa buong Kongreso. Nagtrabaho yung buong Kongreso po. Sabi niya, these ratings niya are not just numbers. They mirror the dedication and teamwork of the hardworking members of the House. Sabi po ng Speaker. Every decision niya, every bill passed, is a result of our united efforts to serve the Filipino people. We view this feedback mechanism as essential guides. They help us align our legislative work with the needs and aspiration of the Filipinos. Romualdez pledged to use the insights from the survey to further enhance the House legislative agenda. So, ganon mga kababayan, hindi po credit grabber si Martin Romualdez. Nire-recognize niya yung efforts ng bawat miyembro ng Kongreso. Hindi lang yung siya dahil sa kanya. Kaya natuwa maging yung kanyang mga kasama dahil sa pagiging totoong leader ni Martin. Kaya sabi po ni Ace Barbers, yung mga congressmen sa Mindanao, sa Visayas, suportado si Martin. Hindi po si Maudigs. Sabi ni Ace Barbers, these things show that the Speaker Romualdez efforts throughout the past year and a half have not gone unnoticed and unappreciated. We are happy to see his hard work recognized. This gives us all the more reason to work harder for the benefit of Filipinos, sabi po ni Barbers. Diba? Yung mga congressmen po, isa lang si Barbers sa palabas ng ganyang statement po. Majority sa mga members ng Congress sa Visayas and Mindanao, pati sa Luzon, ay sumusuporta po sa ginagawa ng speaker. Ayos? Ayan man lang po. Baka lang gusto niyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasoan.
Ito naman po, Automax Radiant Serum. Anti-aging po siya. Sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try ninyo itong Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Sa kayo mga taga rito sa amin po, imbitado namin kayo na mag-gym sa Colossal Fitness Gym. Yan po. Matatagpuan po sa 3rd floor ng Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City. Yan pong roof deck kasama sa occupied po namin. Kaya kami yung pinakang malaking gym dito po sa Albay. Yan po, lagi ng matao sa gym namin po. Yan po, napakalinis po ng aming gym. Yan po yung aming mga members. Kasama siyempre si Mrs. Yan po ang may-ari, yung anak ko, si Gilon. Yan, pati mga estudyante po, nagkahilig na ng mag-gym. So, for inquiries po, just look for Gilon Maravillas. Contact number niya, 0966-802-0949. Ayos. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.